Hindi sa politika at koneksyon ang batayan sa pagpili ng proyekto kontra baha. Yan ang giniit ni UP Resilience Institute Head na si Dr. Mahar Lagmay sa gitna ng nararanasang pinsala ng Bagyong Tino. Ayon kay Lagmay, matagal ng problema ang mga proyektong pinipili dahil sa politika na nagre-resulta ng ghost projects. Nakapagtala na nila ang kanilang team ng nationwide hazard assessments para malaman kung aling mga lugar ang tunay na mataas ang panganib sa pagbaha. Well, we did our due diligence already. We were able to look at all of the flood-prone areas. That's the entire Philippines. So when we looked at it, we know the places that are vulnerable, more vulnerable than the others, more exposed than the others. So we will try to prioritize that, look at the places that are really in need of flood control infrastructure. Nilinaw din ni Lagmay na hindi na dapat ungkatin ang usapin ng pag-defund o defund sa Project NOAA noong nakaraang administrasyon, lalo pat dapat nang unahin ang mga science-based solution sa pagbaha. Sa ngayon, may mga panukalang batas sa Kongreso na layong i-institutionalize ang Project NOAA para maging permanente ang flood risk mapping at disaster mitigation work.